Amen? Mabago mo yung isip mo. Malaman mo kung anong nangyari dyan sa'yo. Ano? Nararamdaman natin, tingnan nyo ito ha mga kapatid, nararamdaman natin yung sa ating emotion, yung lahat, marami tayong nararamdaman sa emotion natin, yung soulish natin, yung minsan nagagalit tayo, minsan nagrereklamo tayo, yan, di ba? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yun yung nararamdaman natin minsan. Kaya nagtataka tayo mga kapatid, born again na tayo, pero bakit may mga ganitong depression pa tayo, born again tayo, depression, para bang hindi tayo ligtas, minsan nagagalit pa tayo. Nandiyan po ba tayo? Amen. Kaya nagagalit ako sa sasabihin niya ako ligtas. Mga kapatid, yung galit natin, yung emosyon natin, yung depression natin, lahat yan mga kapatid, ay pumapasok lamang sa iyong emosyon. What is your emotion? Yan ay ang iyong kaluluwa. Yan yung iyong kaluluwa. Hindi yan sa espiritu. Ang espiritu mo malinis na. Nandiyan ko ba tayo? Ang espiritu mo malinis na. Pero yung kaluluwa mo, kasama yung mind mo. Yun yung mind mo. Oh, nandiyan po ba tayo? Amen. Lahat ng bagay na ito na may kinalaman sa emosyon, sa feelings natin, na parang nakikita natin, ito yata yung old nature ko Hindi yata ako ligtas, mga kapatid, meron kang battle sa buhay mo. Ito, sinasabi ko sa iyo, you are born again. You are not your spirit. You are not your soul. You are spirit. Yang lahat ng nakikita mo na yan, nandun lang yan sa iyong emosyon. Nandun lang yan, nakatambay lang yan dyan, naandyan yan, nakikita mo sa iyong kaluluwa. At kaya nga sabi doon, renew your mind, malaman mo kung ano nangyari doon sa espiritu mo. And your spirit is born, created in true holiness, in righteousness. Iwanan po. Amen? So, ito yung realm, na sinasabi, soulish realm. Yung soulish, yung mundo ng kaluluwa. Yung mundo ng, hindi katawan to kaluluwa mo. Hindi po yan yung spirit realm. The word realm. Yung spirit realm, yan yung real you. Your soul is not your real you. Your spirit is your real. Yung malinis na umigilis na ng Panginoon. Amen? You are a spirit and you live in the body. You are a spirit being. Tayo po ay spirit being tayo. Bakit? Because we are created in the image of God. Amen? We are created in His own image. Amen? God breathed into man. Tama? Hiningahan tayo. Yung hininga na yun yung spirit being. Diba? Po ba mga kapatid? Ang tao mula sa alabok. Diba? Tama? From the dust of the ground. Kaya pag ang tao namamatay, from dust to dust. Diba? Sabi niya, bumalik ka sa alabok. Mula sa alabok, bumalik ka sa alabok. Ayun, yun po yung tao. Makinig tayo, ha, mga kapatid. Yun po yung nilikha ng Diyos ang tao. Mula sa alabok, nilikha ng Diyos si Adam mula sa alabok. Pero ang tunay na Adam, nung hiningahan niya ito sa Panginoon. Yun ang tunay na tao. Yun yung real Adam. Kasi yung alabok na yung mga kapatid, pinormahan lang ng Panginoon yun para puno manikin. Walang buhay siya. Lifeless. Pero nung hiningahan siya sa ilong, hiningahan siya, sabi na, hininga ng buhay, man became a living being, o kaya living soul. At ang tao ay mayroong spirito na galing sa Diyos. Iwanan po ba mga kapatid? Amen. Yung kanyang spirito at kaluluwa ay hininga. Yun yung hininga sa kanya. Kaya sa Genesis 2:7, di ba, sabi niya, nung nilikha niya ang tao, di ba? Tama? Kaya ang tao, mga kapatid, mayroon po spirito. Tama? Amen? Kapagkat siya ay mula sa Diyos. Kung wala kang espiritu, hindi ka galing sa Diyos. Kagaya, kahit nga mga kapatid yung aso Di ba? Gawa ng Diyos yan So, ang tao ay may espiritu dahil galing siya sa Diyos. And that's why, pinig tayo mga kapatid, ang tao
kahit kung siya man ay napatawad sa kanyang kasalanan, o siya ay born again, o hindi man siya born again, hindi siya napatawad sa kasalanan, ang tao mabubuhay po ng matagal. Ang tao, ulitin ko, kaya nagkasala ka, kaya napatawad ka na, kaya born again ka, o hindi ka born again, ang tao mabubuhay ng matagal. Why? Because man is a spirit being. At ang spirito, mga kapatid, ay may paglalagyan. Whether in heaven or in hell. Dalawa lang ang pwede mong alin lang sa dalawa. Langit o impyerno. Ikaw ay mabubuhay ng matagal. Masama, mabuti, mga kapatid. Alam mo na, ang buhay mo ay matagal. Walang kamatayan because man is a spirit being. Amen po. Amen. At forever ang buhay mo. Ang tao hindi pwedeng basta pigilin yung buhay ng tao, mga kapatid. Hindi pwedeng basta mawala yung existence niya. Kasi nga, espiritu po siya. Tama? Tama po ba? Hindi siya pwedeng mawala. Pero, di ba namatay na, wala na. O, ang namamatay, tingnan mo, pag namatay ang tao, wala na siya ron eh. Wala na siya sa katawan niyang lupa. Naroon na siya sa kanyang espiritu. At yung espiritu na gagalak or doon pupunta yun sa lugar na kung saan meron siyang kalalagyan. Langit o impyerno. Amen po ba mga kapatid? So, because ang tao ay espiritu, pero makinig tayo mga kapatid, siya ay merong kaluluwa, meron siyang isip, at siya ay saan nabubuhay? Saan siya nakatira? Sa kanyang katawan. So ngayon mga kapatid, mga papitingnan nyo, mga kapatid, ang nakikita nyo sa akin ay yung aking katawan. Pero ang aking totoo, pagkatao, ay naroon sa loob ng aking katawan. Wala dito sa aking katawan. Ang katawan ay ang bahay ko. It's just a house. Itong house na to, hindi mo pwede palitan. Na pag nasira yung bahay mo, bili tayo ng bagong bahay. Pag makalipat ka, wala. Walang ganun. Yung bahay mo, pag nasira yan, mga kapatid, ingatan mo yan. Amen? Kasi pag nawala ang bahay mo na yan, sama ka na. Everyone. Amen po ba, mga kapatid? Palapakan mo muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah natin po ba, mga kapatid? So, dito, kaya tayo, kahit ako man, mga kapatid, pag ako nakatingin sa inyo, alam ko na ang totoong ikaw ay hindi yung katawan, hindi yung ikaw, yung inside you. Tama? Amen? At kailangan maintindihan natin mga kapatid na ang tao ay nahulog. Alam niyo kung saan nahulog? Kailangan maintindihan natin na siya ay mahulog si Adam sa kasalanan. Ang tao ay namatay spiritually. Namatay ang tao spiritually. Amen? Amen. Ibig sabihin, kapag, tingnan nyo ha mga kapatid, paano siya namatay spiritually? Nasabi ng Panginoon, the moment you eat this fruit, you will surely die. Kapag kumain ka ng bungang kahoy niyan, sa araw na kumain ka niyan, ikaw ay mamamatay. Sa Hebrew word yun, mga kapatid, is dying, you shall die. Dying, you shall die. Eh sabi nila, bakit di namatay ang tao? Huwag mo nang sagutin yun. Ito ang sagot doon. Dying, you shall die. Ibig sabihin, dying, spiritually, mamamatay ang tao, and later on, mamamatay siya physically. Nung mamatay ang tao sa spiritual, ang susunod, mamamatay siya physical. Amen po. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, so ang tao, on the day Adam sinned, mga kapatid, he died spiritually. Ibig sabihin, mga kapatid, pag namatay ang tao, siya ay wala ng consciousness,
at hindi na siya nagre-response doon sa Diyos kung ano yung way ng response na gusto ng Diyos para sa kanya. Ang tao po ay naputol na ang kanyang relasyon o ang kanyang connection sa Diyos. Spiritually. Amen. So kung patay na siya, ang tao sa spiritual, mga kapatid, spiritually dead na po siya, ano na lang ang natitira sa kanya? Nabubuhay na lang siya saan? Sa kanyang kaluluwa at sa kanyang katawan. Yan. Kaya madalas, kaluluwa at katawan. Kasi doon na lang po siya, yun na lamang ang buhay na natitira sa kanya. Amen? And makinig tayo. Ang Diyos, mga kapatid, hindi niya gusto na ang tao ay pangunahan ng kanyang kaluluwa o ng kanyang katawan. Ayaw ng Diyos na ang tao sumunod kung anong gusto ng, ano yung ninanais ng kaluluwa o ano yung ninanais ng katawan mo. Tama po. Ang gusto ng Diyos, ang gusto ng Diyos, ang sundin ng tao, yung kanyang spirito. Yan. Hindi yung kaluluwa o yung katawan niya. Liwanag po ba, mga kapatid? Amen? Makinig tayo. Hindi ibig sabihin nito na babayaan natin ang ating katawan kasi hindi pa natin dapat masunod. Kung nagugutom ka, huwag ka kumain mo na magkasaga. Di ba? Kung alam mo po, katawan lang naman to eh. O, di ba? Yun ba ibig sabihin? Hindi po, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, ingatan mo nga yan. Panangalagaan mo yan. Amen? Pero ang gusto ng Diyos, mag-leader ng tao, ang leader sa tao, yung espiritu mo. Ha? Hindi yung kaluluwa mo, kundi yung espiritu mo. Yun ang mag-lead. Yun ang manguna. Amen. Hallelujah. Naliliwanagan po ba tayo, mga kapatid? God wants to take care itong kaluluwa. Yung mundo ng kaluluwa natin. Pangalagaan natin yan. Yung katawan natin, pangalagaan natin yan. Pero ang gusto ng Diyos, yung spirit man, the inner man, the new man, to be the leader. Amen? To be the one, the spirit man, to be the one to lead the soul. To lead the soul. Ano yung soul mo? Your mind. Your emotion. Ano pa po, mga kapatid? May mga tao na they are lead. Nililid sila ng isip nila o ng emotion nila. Diba? Pag nagagalit ka, sama siya sa emotion. Yung nag-lead sa kanya, di ba? Tama? Amen? Pero ang gusto nga ng Diyos, mga kapatid, ilit po tayo ng ating espiritu. At ang tawag po dyan, pag tayo nilid ng ating espiritu, God calls it walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Everybody say amen. You walk in the Spirit. At yun ang gusto ipaunawa sa atin ng Panginoon ngayon. So, magsisimula pa lang tayo. Hallelujah. Introduction pa lang pala yan, Pastor. 12:30 na. O, liwanag po ba? So, next time, mga kapatid, yun ang titignan po natin. O, liwanag po. Pero gusto kong basahin lang natin ito, mga kapatid. Sa 8 verse 6, tingnan nyo. Ng Romans. Sige, yung choir, pwede na kayo dito. Yung music, mga kapatid, at tayo po ay we will end this service. 8:6, sabi dito, mga kapatid. For those who live in the flesh, set their mind in the things of the flesh. But those who live according to the Spirit,
set their mind on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death. But to set the mind on the Spirit is life and peace. Hallelujah. Kaya pala pumapasok. Alam niyo yung peace na yan, mga kapatid. Life and peace. Yung buhay-buhay. Suwi. Yung operation. Yung peace. Hindi lang po yan peace of mind, mga kapatid. Sa Diyos, ang peace, hindi lang po peace of mind. Peace, kasama po dyan yung healing, restoration, salvation, kasama po yan. Hindi lang your peace of mind. Yung peace of mind ka nga, may differential ka naman. To set your mind, to set your mind in the flesh, that is your body. To set your mind in the spirit is your spirit man. That is your spirit man. Amen? So, ibig sabihin, ang gusto sabihin ng Panginoon sa atin, sa verse 1, di ba? Tinura sa atin, sabi niya, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. And it goes on, in verse 3, sabi niya, He condemned sin in the flesh. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan natin, napatawad niya. Yung sin doon, yung what you do. Yun yung action. Verb, yung sin. Yung sins. All our sins has been forgiven. Yung action natin, yung ginagawa natin, yun yung kasalanan. Sa verse 3 po yun. Now, in this verse 5 and 6, sinasabi po dito, set your mind in the Spirit. Set your mind. Put your mind in the Spirit. Praise God. Kaya dito, mga kapatid, dito nababago ang tao. Hindi dahil sa pagsisikap niya, tatanggalin ko to, nababago ka. Dahil lalo mo, nare-realize ginawa ng Diyos sa buong mo. You are being transformed from the inside out. Sa loob hanggang sa labas. Ang kautusan, binabago ka niya sa panlabas lang. Panlabas lang. Nagpapatay. Sige, nagpapatay. Pero sa isip, nagmumura. Tama? Sa isip, kumahatol. Huwag kang papatay. Hindi ako kumapatay. Pero sa isip, nag-isip na masama. Nagpaplano na hindi maganda. Nandiyan mo, wala mo kapatid. Sabi niya, huwag kang manangalo niya. O hindi ako nanangalo niya. Pero yung asawa niya, hindi naman niya mahal. Minsan, hindi niya sinabi, I love you, sweetheart. I love you. And I always love you. Mag-anniversary na naman tayo. And I love you. And I love you, love you, love you. Hindi ako nanangalo niya. Pero, tumitingin sa iba, ganda ng chicks nila. Nandiyan ba tayo? Huwag kang magnanakaw. Sabi niya, hindi ako nagnanakaw. Ang damot mo naman. Sabi ng Panginoon, give. Tama na. Ibigay mo. Magbigay ka. God loves a cheerful giver. Hindi tinuturo sa kautusan, mga kapatid. Pero pag nasa iyo ang buhay, nasa iyo yung law of spirit of life in Christ Jesus, He sets you free from the law of sin and death. Amen. There's a new life. Alam niyo kung ito, ma-realize natin itong buhay na ito na nilagay sa Espiritu, makuha natin ito at mailagay natin doon sa ating kaluluwa. Ano mangyayari sa kaluluwa? Daloy ang buhay dyan, mga kapatid. Liliwanag po yan.
Maliliwanagan ka ng gusto. Marirealize mo mabuti na ganun pala kamahal ng Diyos ang tao. Ganun ka pala kamahal ng Diyos. Ganun ka pala inalaya ng kanyang buhay. Ganun ka pala ng kamahal. Kapag dumaloy na, nalaganapan ng buhay ang iyong kaluluwa, mahihipo niya, makamahit niya ng iyong katawan. At ang iyong katawan na may sakit, nangihina, unti-unti, lumalakas. And your youth is renewed. Jesus! Hallelujah! 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 Oh, thank you, Jesus. Iba hindi naniniwala siya. Pero kung si Job nga, mga kapatid, bumalik yung pagiging sakol. Si Job, si Sarah, matanda na. Ano siya naganak? Kung hindi siya ni-renew ang kanyang sinapupunan. Paano mga anak yung matanda na? Ito yung tuyo na yun. Ibig sabihin si Sarah, ay naging maganda, naging sariwang babae. Ni-restore. Hallelujah. I know about you. All I know, God's good. And God is the same yesterday, today, and is coming. Oh, yeah, praise the Lord. Ibang kami, dahil ganda ang pagsabi. Yung spirit, soul, and body natin. Lahat yan mag-explode, mga kapatid. Mag-explode tayo sa kapangyarihan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa kalakasan ng Panginoon. Kaya sinasabi ko sa inyo, nanimik ko ako. Hindi ko na malayan, mga kapatid, basta na in love ako sa Panginoon. Gusto ko na lang lagi makita sa salita ng Diyos. Kahit na overtime yan, mga kapatid, overnight yan, mga kapatid. Sabi, 10 to 12, nabot na kami ng alas 2. Pero ang ginagawa niyo pala spiritual. Diba sa physical? Yung uyatin ka, mapuyat ka dyan sa kalsada o sa kung saan lugar, mga kapatid, dahil sa kwentuhan kayo ng kwentuhan ng ano-ano. Wala po yun. Puyat ka talaga doon. Pero yung mapuyat ka sa Panginoon, buhay po yan. There's, sabi niya, the spirit of life. The spirit of life in Christ Jesus has set me free. Amen. Hindi ko lang yung, hindi siya eksakto. Hindi siya, yung sasabihin mong tangible na pinatungan ka ng kapatid, tumaling ka kaagad. Hindi ako ganun, mga kapatid. It just happened. That's miracle. It just happened. Yung mga kapatid ko, nasabi sila, sa aming mga kapatid, ako, yung sakitin. Ako, bumabagsak dahil sa kanilip ko. Piling ko, papunta pa doon sa likod. Pero ngayon, mga kapatid, kung tumagal ako ng ganito, sabihin ko kanina, nawala na po yun. Amen. Ano yung sabihin nito? Dito sinasabi para, kaya ito ginawa ng Panginoon sa akin, sapagkat ipakita sa atin na kayang gawin ito sa kahit na sinong tao mananampalataya sa ating Diyos. Oh, ako. Everything that. Hallelujah. I preach happy. Amen. I preach life. Ay, kung lahat na kayo, mga kapatid. Glory. Glory to Jesus. Walhatiin natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Alam nyo, ito ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. This is the grace of God. No? Kaya tayo palad, mga kapatid. Kasi sabi ko, mapalad tayo kasi hindi tayo pinanghuli ng Panginoon. Hindi tayo sa bubong. Hindi tayo sa mga kukulamber. Kukulamber na lang. Pero nakapaligid dyan, yung mga poste. Hindi poste lang ganun. Yung mga poste itinayo ng Diyos para sa mga.
Pakikita dyan yung mga angel na Panginoon. Ready po na. Thank you, Lord. Hallelujah. I can see it. Hallelujah. Praise God. Praise God. God is pouring out this 2025. As I said, mga kapatid, opening natin. God, this 2025. This intense blessing. Greatly blessing. All you have to do is to pray. Pray. Ask the Lord. Pray for blessing. Pray for whatever you want, mga kapatid. And believe in your heart. Kaya kung ano masakit yan, sabihin mo, I am. And yet the spirit of life in Christ Jesus has set me free. The spirit, sin, and death. Ano bang simptomas yan? You are now set free. Parang aeroplano yan, kapatid. But goes up, goes down. But because of the new and greater law that is applied to the airplane, mga kapatid, pinapay sa kanya yung law of thrust and lift. Pag anda, ganun po tayo sa Amen. Amen. Hindi increasing weakness, mga kapatid. Hindi increasing dying. Increasing life and abundant grace. Hallelujah. Thank you, Lord. Tapos natin ating mga kamay. Ang Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, salamat po. Thank you, Lord. Alam mo po ang lahat. Nakita po ang lahat. Diyos. Nakita ko po ang lahat, Panginoon. Malinis po ang lahat ng bagay. Sapagkat ikaw ay malinis, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Sapagkat kami ay nilagay mo sa iyong anak na si Jesus. Salamat, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, thank you. Wala po kami masabi, Panginoon. Kundi pasalamatan ka at tanggapin namin ang katotohanan. Lord, thank you for this truth. Because the Spirit of truth will abide in us, Panginoon, forever. Lord, thank you, Jesus, for this Spirit of truth. Lord, hayaan mo, Lord, na lalo pang sumagana ito sa aming puso, sa aming spirito, at mag-renew ang aming kaluluwa, Panginoon, ang aming isip. Lord, patuloy mo po kami hubugin, patuloy mo po kami turuan, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming isip, Panginoon. Ikaw po ang makita namin, Panginoon. Lord, salamat. Alam na po namin, Panginoon. We are not the soul, we are not the body. We are spirit, Panginoon. We have soul, we have mind, and we live in this body. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu. Salamat sa iyong iyong namin. Salamat sa iyong kapahayagan, Panginoon. Salamat sa lugar nito, Lord. Salamat, Lord. Lord, ikaw po ang gumawa ng milagro, gumawa ka ng himala, magpagaling ka, Panginoon. Patuloy kang magligtas, Panginoon. Patuloy kang magbukas ng pintuan, Panginoon. Ang mga tao na lumapit sa iyo, magkaroon ng tawagin mo sila, Panginoon. Lord, tawagin mo sila. Alisin mo po ang gawa ng kaaway, alisin mo po ang hiya, alisin mo po ang pagmamatigas, Panginoon. Ang buti na po ang kanilang puso sa iyong salita, Panginoon. Lord, salamat po. Thank you, Jesus, Lord. Salamat. Lord, naranasan ko po, Panginoon. Salamat po sa aming nakita, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Wala pong imposible sa iyo. Wala pong imposible sa iyo. Lahat ng imposible sa tao, posible po sa iyo. Thank you, Jesus. Lord, salamat. Salamat sa pinagaling mo sa akin. Salamat sa tumanggap na kagalingan sa Panginoon. Salamat sa pinalaya sa araw na ito. Salamat sa nagkaroon ng kaginhawahan ng kanilang kaluluwa. Salamat sa nabuksan ng isip. Salamat sa nabuksan ng puso. Salamat sa nabuksan ng kanilang mga mata. Panginoon, at nakita nila ang puso mo, ang kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Lord, I pray everyone in this church, Panginoon.
I pray, Panginoon, ng iyong mga anak, ng iyong mga lingkod. Lord, gamitin mo po sila, Panginoon. Lord, kausapin mo po sila, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. Sa pamagitan dito, Panginoon. Lord, mag-usap ka, gamitin mo sila. Bigyan mo sila ng kapangyarihan. Bigyan mo po sila ng kakayanan, Panginoon. Give them the wisdom, Panginoon. Para makita nila ang way, Panginoon. God's way, Panginoon. God's way to do your will, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, salamat po. Bless mo po ang lahat ng magagawa sa church na ito, Panginoon. Passion, Panginoon. Enters their house. Maging ang mga ministry, Panginoon. Ang music, Panginoon, ministry, Panginoon. Lord, bless them, Lord. Thank you, Lord. Bless them, thank you. Bless everyone, Panginoon. Your children, Panginoon. Bless every family. Bless their children, Panginoon, and their loved ones, Lord. Bless them greatly, Lord. Hallelujah. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Hallelujah. And show them more, Lord, more of your love, more of your grace, Panginoon. And protect them, Lord, from every evil. Protect them, Lord, from every sickness and disease. Protect them, Lord, from every works of the devil. In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And lead them, Lord. Teach them, Lord, to the right path. Teach them, Lord, all things, Lord. Teach them and guide them all things, Lord. That they may find your peace, Lord. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sa lahat ng papuri, sa lahat ng pasasalamat, Panginoon. Lahat ng tagumpay, Panginoon. Thank you, Jesus. And the Lord bless everyone, your family, and your loved ones. The Lord make His face shine on you, embrace you, love you, fill you with His love, with His Holy Spirit, and grant you, preserve you, you and your loved ones, your family. Grant you fullness, well-being in the name of God Jesus. This will make you. Hallelujah. And expect more blessing, more grace. Expect God will speak to you. God will always lead you. God will always lead your way. Hallelujah. Walk in Jesus. Walk in the Spirit. And not by sight. In the name of Jesus Christ. Sa po lahat ng mapupuri. Salamat po sa pangalan ni Jesus. At tayo po lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you. And the Lord bless you. Hallelujah. Praise God. At tayo po magpatihan. Mamaya sa isa't isa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God.